Isa naman sa ipinagmamalaking accomplishment ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapailaw sa paaralan sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Hindi lang simpleng liwanag ang dala nito, kundi katiyakan ng magandang edukasyon para sa mga mag-aaral sa Pag-asa Island. Pagpapakita rin ito ng commitment ng administrasyon na maibigay ang pangunahing serbisyo kahit sa mga liblib o malayong lugar. Narito ang report. Sa pagtatapos ng 2025, dala ng pamahalaan ang isang makabuluhang pamaskong handog. Ang katiyakang mananatiling may liwanag ang pagkatuto sa mga paaralang matagal nang hindi naaabot ng enerhiya. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nananatiling malinaw ang pangako. Walang batang Pilipino ang maiiwan sa dilim, sapagkat bawat kabataan ay may karapatang makamit ang isang maliwanag, may pag-asa at mas maunlad na kinabukasan. Ang mobile energy system ay isang solar-powered facility na may battery storage, madaling i-deploy at nagbibigay ng maaasahang kuryente sa mga lugar na nangangailangan, lalo na sa pang-edukasyon at serbisyong pangkomunidad. Nung dumating po ang mobile energy system, nandun po ako sa eskwelahan at kami po ay sobrang natuwa sapagkat alam namin na napakalaking bagay na maaring maitulong ng mobile energy system, lalong-lalo na sa amin sa paaralan, sapagkat alam naman natin ngayon na ang pagtuturo ay lalong mas mabilis, mas madali at mas epektibo kapag mayroong kuryenteng ginagamit, lalo-lalo na during the delivery of instruction ng mga teachers po natin na gumagamit po ng TV, gumagamit po ng mga laptops, ng ibang mga instructional materials na kinakailangan ng kuryente. So dahil mayroon na kaming source ng kuryente 24 hours a day na gamit ang mobile energy system, so mas ang mga teacher po namin sa Pag-asa ay mas mabilis ng kumuha ng mga supplemental materials nila pagdating sa pagtuturo. So napakalaking bagay po talaga ng kuryente, lalo-lalo na kung ang kuryente ay libre sa pamamagitan ng paggamit po ng solar energy. Dahil sa patuloy na suporta ng pamahalaan sa pamamagitan ng makabagong kagamitan at maaasahang kuryente, mas nagkaroon ng lakas ng loob ang mga guro na makipagsabayan at patuloy na mangarap para sa kanilang mga mag-aaral. Para naman sa mga magulang, ang maayos na edukasyon at matatag na kuryente ay higit pa sa proyekto. Ito ay katiyakan na may naghihintay na kinabukasan para sa kanilang mga anak. Laking tulong po sa amin yun. Lalo na po is yung paaralan is malapit lang sa bahay namin. Is napakalaking tulong po talaga na binigyang pansin yung tono ng education doon. Kasi noon po is parang nagdadalawang isip yung mga magulang na paaralin doon yung mga bata kasi nga kulang sila ng mga guro noon. Sa ngayon po, hindi mo na kailangan bumaba na mag-alala ka na hindi matututo yung anak mo kasi nga nandyan na yung buong suporta ng gobyerno. Kumbaga maraming teacher, maraming gamit, hindi na nahuhuli yung isla kung anong meron sa syudad ng Palawan. Noong 2023, doon po nagsimula lahat. Kumbaga lahat, full support from national government talaga sa education, sa power, lahat po talaga parang binigyan tuon nilang pansin yung isla po talaga. Tapos, pagdating sa mga kabataan naman po ma'am, is parang mas lalo silang na-develop kasi meron na silang binigay na mga computers, mga equipment, lahat po ma'am is nabibigyan po sila ng tuon ng pansin ng national and local government po natin. Ang kagandahan ay sigasig ng suporta ng national sa pangunguna ng ating mahal na Presidente Ferdinand Marcos Jr. ay lahat ng agency kumikilos. Sabi ko nga sa aming mga kasama, sa aking mga kasama sa LGU, pinangarap natin ito, makisabay na tayo. Ang ibig ko sabihin, nandito na yung opportunity. Gagawin na natin ang lahat. Datapwat kami ay napakalayo sa mainland, hindi namin naramdaman na walang suporta ang gobyerno. Sa tulong ng gobyerno, sa loob lamang po ng isang taon ng pamamalagi ko sa Pag-asa Integrated School, masasabi ko na napakalaking bagay na nagawa ng gobyerno. Dinala ng Bagong Pilipinas ang pag-asa sa isla ng Pag-asa.
Isa lamang ito sa patunay na ang bagong Pilipinas ay walang pinipiling paglingkuran. Dahil sa bagong Pilipinas ay walang maiiwan.